Ano ang inyong bersyon? Kumbaga, sa inyong ipinapanukala, ilan ang pupuwedeng manungkulan sa gobyerno? Elected muna po tayo, national o local? At ano ho ang degree ng consanguinity o affinity para klaro? Okay, para klaro po, gaya ng nabanggit kanina, fourth degree of consanguinity, Mhm. tapos isa lang. Yun din naman yung nakasaad po sa saligang batas at yun yung implied roon hindi na tayo dapat mag-hair splitting argument pa kung dalawa ba o mas marami pa. Dapat isa lang kasi yung usapin ng equal opportunity, posible yan in an ideal setting na meron kang demokrasya na may sense of delikadesa yung mga politiko, tapos yung political parties are Hmm, defined along ideological lines. hmm, Kaya hmm. nga sa ibang mga bansa, totoo naman walang anti-political dynasty law kasi more or less, of course it's far from perfect, pero nagwo-work naman yung Hmm. kanilang party system na Hmm. napaka-ideological, malinaw yung pagkakaiba. Okey. Sa atin iba Opo. masyadong personality oriented kaya Hmm. dapat isa lang. Okey. Okay? Sorry na pahaba yung Hindi explanation pero tama, yun hindi, yung sagot po para namin. malinaw, para malinaw Prof itong ating usapan kasi nga napakainam po na muling ilagay sa period ano ho ng debate itong isyung ito nang sa ganun po Opo. malaman ng ating mga mambabatas kung ano ang damdamin ng mga tulad po ninyo at tulad natin ano, mga mamamayan. Okay. So sa kanila isa lang. So kung presidente na yung yung tatay o kapatid, wala nang iba na pupuwedeng Yes. manungkulan, okey? Kahit nasa Yes. barangay. Opo, tama po Okey, kayo. sige. Barangay party list Party kasama list, na. okey, Kaya isa sige. lang talaga, Okey, isa sige. lang. So kumbaga kung senador na tatay mo, wala ka ng anak na congressman, asawang congressman, o kaya naman Yes. opo, yun ang sinasabi po ninyo, Opo, tama? Okey, tama po. okey. Kasi nga, yun po basically nga ang spirit and intent ng ating saligang batas, 'no? Maaari sabihin, sa ibang bansa mauunlad, doon wala silang gano'ng batas, eh. 'Di ba, si George Bush, Exactly. anak niya, Bush din naging presidente et cetera. Pero sabi nga niya, kasi doon kahit papaano may delikadesa. Kasi po sa atin dito, ang delikadesa po hindi nabibili sa Shoemart. Yeah, joke lang. Yeah. Okey, Hindi, ganito. tsaka wala yata sa bokabularyo Okay, nila ganito. yung Sige, delikadesa. opo. Ako ho naman, ang sa inyo po kasi ay kumbaga, ano na ito 'no, tawag dito, kumbaga hardcore. May mga sabi nga to be more realistic. Ito ho ano, Yes. si Ginoong Erice, maganda rin ang kanyang panukala. Sabi niya, maging realistic tayo dito para makalusot ito. Sabi niya, kahit dalawa lang. Kung meron isang national, isang lokal. At saka second degree, oo, ang papayagan dito. Pwede yung asawa, senador yung tatay, congressman yung anak. Kumbaga, senador yung tatay, gobernador yung asawa. Pwede pong ganon. Dito ho talagang tingin po ninyo, hindi na ito katanggap-tanggap para sa inyong grupo. Tama po 'yon, hindi po katanggap-tanggap kasi ito usapin ito ng hindi lang delikadesa kundi hindi pa equal opportunity dapat maging equity, may sense of equity sa ating election system. Bakit natin ide-deprive yung mga tao na kaya namang manungkulan pero limitado yung rekurso at walang pamilyar na apelyido, hindi sila nabibigyan ng kaukulang tsansa. Tapos, let's not give the wrong message to our children and to the youth na yung mga pamilyar na apelyido lang yung may capability to govern. Una sa lahat, lahat naman makakaya At yung paglilingkod bayan, hindi dapat dinedefine lang sa apelyido. Ulitin lang natin Sir Ted, just even at the risk of sounding like a broken record, totoo naman, kokonti lang yung mga bansa na may mga anti-political dynasty law, nakakonsentrate sa Latin America, tapos sa Mexico, sa 2030 pa ipapatupad yung some semblant of anti-dynasty, pero may kinalaman pa sa dynasty succession, yung bawal yung sunod-sunod, hindi pa yung sabay-sabay. Pero ulitin ko lang, dito kasi sa Pilipinas, we defy all political theories or even economic theories that are available In fact, kahit nga sa ekonomiya, yung mga kilalang ekonomista tulad ni na Simon Kuznets na napaka-establish ng teorya niya sa development, hindi sinusunod sa Pilipinas Technically, we should be post-industrial now, pero batay kay Kuznets, pero hindi nasusunod kasi we defy the basic
precepts. Kaya hindi po pwedeng sabihin na porke mayorya ng mga bansa walang anti-political dynasty law, we can come up with no political dynasty law at all or something that is watered down, yung binanggit ninyo, hanggang 2, hanggang 4, second degree, fourth degree of consanguinity. Ang bottom line dito, we have to follow kung ano nakasaad sa saligang batas at doon wala namang sinabi na we have to limit. Hindi limit prohibit ang ginagamit na termino po sa saligang batas. At alam naman natin yung translation ng prohibit sa wikang Filipino, ipinagbabawal po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!